Hallelujah, Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating iloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayeng walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, nilinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na parisiyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipong muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-21 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 27 ng Agosto, atin pong ginugunita si Santa Monica, ang tumatangis, ang umiiyak na ina habang nanalangin para magbatloob ang kanyang asawa at ang kanyang anak, at nagbalik loob nga sila dahil sa kanyang taimtim na panalangin na sinamahan ng mga luha. Dito po sa ating mga pagbasa, tayo po ay tinuturuan na dapat po nating tingnan kung ano ang nasa kaibuturan o sa kalaliman ng lahat. Yung tinatawag na internal. Sa salitang Hebreo, ang kaibuturan ay tinatawag lang pinimi. At dahil koinukuna Grigo ang ating mga pagbasa, sa unang pagbasa ay mula sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 2, verso 1 hanggang 17, at ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, verso 23 hanggang 26. Ang koinoko na Grigo na ginagamit ay ang esoterikos. Ibig sabihin kung ano ang nasa loob. Sinasabi ng ating Panginoon na ang mga parisiyo at ang mga eskriba ay mapagpaimbabaw. Sila ay nagpahayag lang ng panglabas
na pagpapahayag ng kanilang pananalig o panampalataya sapagkat nagbibigay nga sila ng tithing o ikapo sa mga bagay-bagay na gaya ng gulay at iba pa. Pero ang mga mahalaga na bahagi ng pananalig o panampalataya na sinasabi ng ating Panginoon, ang pagsaksi sa katarungan, ang pagpapahayag ng pagkahabag sa kapwa, at ang katapatan sa pagsabuhay sa pananalig ng bawat isa. Ito ang pinakasentro. Ito ang internal o sa salita ng ating Panginoon, pinimi. At itong loob, ang loob ng tao, ang kalooban natin ay mas mahalaga kaysa panglabas. Ang panglabas, maaring magsuot tayo ng mga damit, hindi makikita ang tunay na pagkatao. Maaring ang mga panglabas ay gumagawa tayo ng malinis, o dili kaya gumagawa ng mabuti sa mata ng tao. Pero ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Ang Diyos ay tumitingin sa kaibuturan ng ating pagkatao. Kung ano ang mga nasa isip natin, mga adikain natin, o ninanais natin, o mga hilig natin, na kung minsan nasa loob lang ng ating pag-isip o ng ating puso, ito'y hindi man makikita, pero dapat na ito'y dapat linisin. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 23, versikulo 26, sinasabi niya, linisin mo na ang nasa loob at magiging malinis din ang sa labas. Ang loob, ito yung nasa puso. Ito yung kaibuturan ng ating pagkatao. Ito ang esensyal, ito ang mahalaga. Hindi makikita ng tao, pero ang talastas ng Diyos kung ano ang nasa kaibuturan ng ating sarili, kung ano ang nasa loob natin, kung ano ang nasa isip natin. Kaya kinakailangan na maging totoo tayo. At ang ating pagiging totoo ay pagiging matapat sa ating Panginoon, na kung saan manatili tayong matatag sa mga katotohanang itinuturo ng ating simbahan. Ito ang paglilinaw ni San Pablo na huwag basta't maniwala lang na dumating na ang katapusan ng panahon, darating na ang ating tagahatol, tagapaghukom, etc., etc. Kailangan na manatiling matatag upang ang kalooban natin ay siyang ating pairalin na malalim na ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang pinaka mahalaga ay ang mga bagay-bagay na hindi makikita. Sapagkat kung ang ugnayan natin ay sa kalaliman ng ating kaibuturan na mula sa puso, ang puso natin ay naugnay sa puso ng ating Panginoon. Ang naugnay sa kaibuturan ng ating pagkatao ay nasa Diyos, na kung saan sa kalaliman na hindi makikita ng kapwa-tao, hindi makikita ng karamihan, ngunit tayo ay naugnay ng malaliman dahil sa ating pag-ibig, dahil sa ating pananalig sa Diyos, dahil sa ating katapatan, dahil sa ating pagsasaksi sa katarungan, dahil sa ating pagpapahayag ng habag sa ating kapwa-tao, dahil sa ating pagmamahal sa ating kapwa, upang ang Diyos ng pag-ibig ay mapahayag sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao, gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Hindi po mahalaga para sa Diyos gaano kalaki ang ating ibinigay na mga donasyon o ginagawa ng mga istruktura at kung ano pang mga palamuti sa buhay. Ang mahalaga, gaano tayo nagbalik loob sa Kanya. Sa salitang Hebreo, ang pagbalik loob ay teshuvah. Teshuvah sa literal na pag-unawa, balik sa Diyos. Magbalik tayo sa Diyos. Sa Koinokona Griego naman, metanoia. Metanoia, dalawang salita, meta at noia, ang pagbabago ng pag-iisip, ang ating isipan ay dapat nakatuon sa Panginoon.
At dahil dito, ang tunay na pagbabago ay yung hindi sa mga pisikal at material na makikita ng tao, bagkus sa kalaliman ng ating pagkatao. Sa mga bagay-bagay at sa mga adikain na hindi makikita. Pero ang ugnayang malalim sa Diyos ang siyang umiiral. Alam ba natin na maski sa ating kapaligiran ngayon, may mga bagay-bagay na hindi natin makikita, ngunit mahalaga. Nakita niyo ba ang hangin? Pero pag walang hangin, hindi tayo makahinga. Nakita niyo ba ang mga iba't ibang mga kapangyarihan, gaya ng magnetismo, gaya ng elektrisidad, na siyang malakas? Hindi. Nakita niyo ba ang hangin? At kung paano ito lumalaki at magiging bagyo? Nakita niyo lang ang epekto. Ganon din sa lahat ng mga bagay na mahalaga. Makikita sa bunga, makikita sa epekto, kung gaano tayo kumakapit sa napakalakas na kapangyarihan. At walang ibang malakas na kapangyarihan ay ang Diyos. Kaya kapag tayo kumakapit sa Kanya, makikita sa ating mga mukha na tayo'y masaya. Dahil masaya tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Magalak dapat tayo. Si Santa Monica ay naging masaya noong ang kanyang asawa ay nagbalik loob. At nung sa bandang huli, si San Agustin mula sa pagmanikiyo ay nagiging Kristiyano. Nabinyagan ni San Ambrosio dahil sa mga luha at mga tangis ni Santa Monica, napakalaki ang galak ng kanyang natanggap sapagkat naugnay na sa Diyos ang kanyang anak. Kapag tayo'y gumagawa ng mga paraan upang magkaroon ng tunay na pagbabago at pagbalik loob ang ating kapwa, ganun din ang kagalakan na ating madama. Naway sa ating buhay ngayon, dahil napakagulo na ang buong mundo, hindi natin alam ano mga mangyayari. Maski sa ating West Philippine Sea, napakalapit na po sa atin, magulo na po doon. Hindi lang na sinasabi natin, magulo doon sa Middle East, doon sa Israel, magulo doon sa Ukraine at saka Russia. Hindi lang ganon. Ang kaguluhan ay nariyan. Kinakailangan nating kakapit pa sa Diyos. Huhugot tayo ng lakas mula sa Diyos. At kung tayo'y makahugot ng lakas sa Kanya, tayo ay makadama ng Kanyang kapangyarihang nagbibigay sa atin ng lakas upang magsasaki tayo sa katarungan, upang maging matatag tayo at matapat sa ating pagpapahayag na ating panampalataya sa Kanya, upang ang ating pagmamahalan sa isa ay laging masigla, sapagkat nariyan sa kaibuturan ng ating puso, nariyan sa kalaliman ng ating sarili, ang Diyos na siyang naghahari, ang Diyos na siyang Panginoon sa buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.